sa edad na 19 anyos pag nanegosyo na ang inaral ni Jeric Paul Cantiga. Dahil hindi sapat ang kinikita ng tatay niya na isang fish vendor, naghinto sa pag-aaral si Jeric para makatulong sa kanyang mga magulang. Iba't ibang negosyo ang sinimulan niya, mula sa hotdog rings, cabbage chips, at malunggay chips. Pero lahat ng yan, failed. Pero si Jeric hindi tumigil sa pag-abot ng kanyang pangarap. Kahit 3 months nang walang income, siniguro niya na mapaperfect niya ang next product niya, ang carrot chips. Sa tulong na rin ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan, unti-unti na rin nakilala ang kanyang produkto. Mula sa 250 pesos na puhunan, palago na ng palago ang kanyang business. Ano kaya ang sikreto niya? At kasama na nga natin this morning si Jeric Paul Cantiga. Grabe, saludo kami sa sipag at tiyaga mo. True. Good morning. Good morning, Jeric. Bati ka muna sa mga taga-suporta ng iyong business at sa iyong pamilya. Good morning mga kada. Good morning po sa inyong lahat and maraming salamat po to having me po for this program po. Thank you so much for your time. Yeah. Kasi gusto namin, marami din yung ma-inspire sa yung kwento. Kasi bilang kabataan, parang tayo parang hindi pa natin alam saang landas papupunte, di ba? Ikaw ba, bakit etong pagnenegosyo ang tinahak mo? Na-inspire ka ba sa iyong tatay? Dahil din po sa tatay ko, dahil nahihirapan din po siya, nakakita ko po yung paghihirap niya. Kaya po ako nag-build ng business. Kasi alam ko po, sa business, parang ito po yung way para maging successful sa buhay. Kaya po, yun po, nag-invent po ako ng product para po yun, mapalaki po yung business. Yun, Jeric. Ito balita namin, nag-umpisa ka daw ng puhunan na 250 pesos only. Paano mo naman ito na budget noon? Yung 250 pesos po yun, dahil nga po, maliit lang po yung resources ko. May mga kagamitan naman po kami sa bahay. So, di na po kailangan ng kawali, di na po kailangan ng mga gagamitin sa... May bumili pa ng Opo. ibang gamit. So, yung 250, ginamit mo siya for ingredients for na ingredients lang po. lang. Gets. Kasi yung mga ibang gamit meron na sa bahay. Opo, ang nagagawa ko lang po dun mga 3 packs, 5 packs, yun po yung muna-una kong ginawa. Kwentuhan mo naman, yun yung una mo. So, paano mo to na-discover, itong carrot chips? Kasi hindi siya pangkaraniwan Actually. Sanay tayo sa kangkong, Kangkong, or mga malunggay, mushroom, banana, diba? Yun, mushroom. Ang po kasi, hindi po talaga yung carrot chips yung una kong ginawang chips. Ang una ko pong ginawang chips, repolyo chips, tapos... Repolyo? Oh, wow! Repolyo. Repolyo But, chips. Tapos, Pero di ko po siya nilabas sa market dahil unang try ko pa lang po, hindi na po umokay sa panlasa ko po. Kasi medyo po ako sa panlasa, medyo maarte po ako sa panlasa. feeling ko mapait-pait yun. Mapait-pait po. pag repolyo, no? Oo, kasi pag na-fresh diba? Parang medyo mapait-pait. Tapos, Pagkatapos po ng repolyo chips, malunggay chips naman po. kumusta si Malunggay Chips? Hindi rin po umokay sa akin, kaya po nag-isip na naman po ako ng product na wala pa po sa market. And yun po yung carrot chips. And yung mga lesson po nung natutunan ko dun sa mga sinubukan kong mga chips, yun po in-apply ko, pinagsama-sama ko po yun. And dun ko po na yung carrot chips na mas maging crispy, mas maging okay sa panlasa po. Unang labas ba nito, sabi mo, di ba, 3 packs yung nagawa mo nung una. Opo. Binenta mo sa mga kaibigan mo? Pinenta ko po sa mga kamag-anak ko po kasi may mga kamag-anak po ako na sumusuporta rin po minsan. Kumusta ang naging feedback nung una? May mga may mga improvement, kailangan po na, kasi hindi pa po masyado siyang crispy nun Kumbaga pagkain mo pa lang po siya, medyo chewy, hindi pa po So, eto, Jeric, di ba nabanggit mo na medyo may pagka-artehan po tayo dyan sa pagdating sa lasa, which is a good thing. Yes. Dahil may business ka tungkol dito Pero, ang pagluluto ba, ay passion mo ba? Ginagawa mo ba talaga ito? Paano po? Bakit naisipan mo food business, hindi ibang business? Ang maganda po kasi sa food business, consumable po. True. Kumbaga yung mga tao po, lagi po silang kumakain. Yung chips po, lagi din tayo kumakain ng mga chips. So kaya po pagkain kasi
araw-araw ka pwede kang gumawa at pwede mong Actually. ibenta sa mga tao po. At malaki din yung markup na pwede natin gawin pagdating sa food business, di ba? Pero ano mga strategies para makabenta ng bongga? Turuan mo kami. Unang-una po, wala po akong skill sa pagbebenta noon eh. Oh? Na-develop na lang po yung skill ko through the process na lang po ng pagnenegosyo. Kasi kailangan ko pong, medyo introvert po ako. Kaya sabi ko, i-online ko na lang siya. Gawin ko na lang content. So, doon na po ako nag-build ng content sa Nice TikTok po. yun. Doon po ako Nice. nag-build. That's a good idea, di ba? So, Nag-aaral ka ba ngayon, Jeric? As of now po, nag-stop po ako dahil po sa financial problem po. So, dito ang focus mo ngayon, pero you're planning to go back. Opo, may plano rin Ano po bang ako gusto mong kunin Ang pag para- ikay nakabalik na sa pag-aaral? Ang gusto ko po yung entrepreneurship. Parang po kasi innovation eh. Mag-entrepreneur. Pero pag nag-aral ka na, kaya mo pa bang, sa tingin mo, kaya mo pa bang i-manage yung time mo doing your business and then studying? Ngayon po kasi parang binibuild ko pa po yung system. So, pag okay na po yung sistema, pag kaya na pong gumalaw ng business na mag-isa na wala ako, kaya na rin pong bumalik. ngayon, sa ngayon ba, may mga tao na tumutulong sa'yo? Or ikaw lang ba? May mga parang tumutulong po sa akin mga pinsan ko, mga kamag-anak ko po, pinapasahod ko rin po sila. So parang sila yung naging employee Para ko po. mag-time management ka na rin. Aside sa mga natutulungan mo, Jeric, ano na bang naipundar mo? Gano'n na ba ito katagal, itong business mo na to? Almost, 1 year and 3 months. 1 year and 3 months na rin So po. anong nang ipundar mo dito? Simula nang na-start mo yung business? Yung pera po kasi pinapagulong pa po namin. And yung bahay po namin sa likod, napagawa po namin. Yun Yun yung masarap. Jeric. At Oo. ano pa ba ang pangarap ni Jeric? Gusto ko pong maging isang magaling na businessman din po. Or yung nakakatulong na po sa maraming tao. Kaya po kasi ako nag-build ng business para makatulong sa maraming tao. Yung business po nakakapag-provide ka ng trabaho sa mga tao. Kaya yun po. Maganda yun, Mas Jeric. lumaki pa, Oo. mas marami pang matulungan at mas marami pang ma-inspire. Meron ka bang additional message? Kasi ang bata mo pa lang, ang dami mo ng pinagdaanan, na challenges, di ba? Ano bang gusto mong mensaheng ibigay sa mga kada natin na kabataan na nanonood ngayon? Sa mga kabataan dyan, na kasing edad ko, huwag kayong matakot na mag-take ng risk. No, sabi nga nila, mas nakakatakot yung hindi sumusubok. Kaya mag-take lang kayo ng risk kasi bata ka, pwede mo pa matama yung mga mali na nagawa mo. So, Yun, Huwag Jeric. matakot mag-try. Hindi mo malalaman na kaya mo hanggat hindi mo nasusubukan. Kaya ngayon pa lang, subukan nyo na mga kada. Tulad na lamang ng ginawa ni Jeric, di ba? Maraming salamat, Maraming Jeric, salamat, Thank you po. sa pag-share mo ng iyong inspiring story. And good luck to your business. Thank you po. Shout out din sa mga family mo na supportive sa'yo, di ba? At dahil dyan na isa kang inspirasyon, merong regalo ang kada umaga sa'yo mula sa Miniso. thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you, Jerry. Thank you po. Yan, thank you, Jeric. Mamaya matitikman natin yung kanyang business. Pero bago yan, magpasalamat muna tayo sa Miniso, syempre. Miniso is a global lifestyle brand offering various daily and home and life essentials, health and beauty products, toys and plushes, stationeries, bags, accessories, and even delicious snack items. So come and visit Miniso for a fun and enjoyable experience with over 160 plus locations nationwide. And also go ahead and follow Miniso Philippines sa Facebook, sa Instagram, at sa TikTok at Miniso_PH. And also, please check out their shops sa Lazada at sa Shopee. Because with Miniso, life is for fun. Thank you very Miniso. much. At mga kada squad, aside sa na-inspire kayo, mga mami, syempre may mga dala din produkto si Oo, Jeric na si ipapatikim sa inyo. Carrot chip. Palakpakan naman natin si Jeric. Jeric, I'm sure na-inspire mo na rin pati yung parents nyo, no? Na for sure, very, very proud sila sa'yo. Opo. Thank you Thank very you, Jeric. much. Hi, mga Kanet25. This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.